Sa gilid ng Bulltown Swamp, kung saan nagtatagpo ang Liberty at McIntosh counties, matatagpuan ang Portal Hunting Club, isang malawak na lupain na umaabot sa 13,000 ektarya ng masukal na kagubatan. Bago lumubog ang araw noong December 2, 2022, dalawang mga ngaso ang nakasubaybay sa isang usa malapit sa Jones Road at matagumpay na nakaputok. Ngunit sa halip na bangkay ng hayop ang matagpuan ng kanilang mga aso, dinala sila nito sa isang nakagigimbal na tanawin, ang torso ng isang babae. Puti, nasa hustong gulang, at malinaw na biktima ng marahas na krimen. Mabilis na rumesponde ang mga awtoridad at nagsimula ng masusing paghahanap sa malawak na lugar. Sa mga sumunod na araw, ilan pang bahagi ng katawan ang nadiskubre. Ang kanang binti ay natagpuan mga 2.5 milya mula sa torso matapos mapansin ng mga naghahanap ang isang uwak na paikot-ikot sa himpapawid. Ilang sandali pa, natagpuan din ang kaliwang binti matapos itong maamoy ng isa pang aso. Pagsapit ng December 7, napansin ng mga investigador ang lupang tila bagong ginalaw sa ilalim ng isang punong may naputol na ugat. Doon, nakabaon ang ulo ng babae, ang tanging bahagi ng katawan na itinago sa lupa. Ang mga labi ay nagkalat sa loob ng halos 3 milyang radius at sa paligid nito may mga nakatagong pahiwatig. Isang malaking itim na lalagyan ang nakatihaya sa lupa. Nakapwesto sa tabi ng isang red-handled Milwaukee utility knife, tila iniwan ng may layuning takpan ang kasamaan na naganap. Nakapalibot sa paligid ang mahigit 12 disinfectant wipes, lahat ginamit na. Walang DNA na nakuha sa kutsilyo, ngunit natukoy na ang bahid ng dugo sa loob ng lalagyan ay galing sa tao. Isa pang abo o gray na lalagyan ang natagpuan, at gaya ng una, ito'y malinis na malinis. Pinaniniwalaan ng mga investigador na ginamit ang mga lalagyan upang ilipat ang mabibigat na bahagi ng katawan mula sa kalsada papasok sa kagubatan. Ayon sa forensic entomologist, tinatayang namatay ang babae bandang November 27, ilang araw bago matagpuan ang kanyang torso. Natuklasan din ng medical examiner na nagtamo siya ng hindi bababa sa 9 na malalakas na hampas sa ulo. May mga defensive wounds sa kanyang mga braso at pinsala sa tiyan. Bagaman naging mahirap ang pagsusuri dahil sa pagkakahiwa-hiwalay ng katawan, pinaghihinalaang power tools ang ginamit sa pagputol. Kapansin-pansin, ang kutsilyong naiwan sa lugar ay hindi ginamit sa pagpatay o sa pagputol ng katawan. Dahil walang tumugmang fingerprints, DNA o dental records, nanatiling misteryoso ang pagkakakilanlan ng babae. Ipinakalat ang isang forensic sketch at sinundan ng mga pulis ang bawat posibleng tip. Lumipas ang ilang buwan. Sa huli, gumamit ang mga investigador ng genetic genealogy, gumawa ng family tree, at nakilala ang ilang posibleng kamag-anak. Pagkalipas ng halos 6 na buwan, nakumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima. Si Mindy Mebane Casotis, 40 taong gulang, isang manunulat at negosyante mula sa Savannah. Tumugma ang kanyang DNA sa ina niya. Si Mindy ang panganay sa 3 magkakapatid, malapit sa mga magulang, matalino, at masigasig sa buhay. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts mula sa Armstrong State University at may master's degree sa Public and International Affairs mula sa Virginia Tech. Pagkatapos ng ilang taong pagtatrabaho bilang legal secretary sa corporate sector, lumipat si Mindy sa non-profit world. Dala ng kanyang taos-pusong hangaring makatulong sa kapwa. Kilala siya sa kanyang kabaitan, katapatan sa pagkakaibigan, at sa malalim na ugnayan niya sa pamilya. Ang kanyang asawa, si Nicholas Killian Casotis, ay isang Navy veteran na pinarangalan sa serbisyo. 2 beses siyang na-deploy sa Iraq at nagsilbing prosecuting attorney sa Judge Advocate General's Course at minsan ding nagtrabaho sa Pentagon. Nagpakasal ang mag-asawa noong fall ng 2016 at pansamantalang nanirahan kasama ng pamilya ni Mindy sa bahay ng kanyang kapatid na si Frank sa Georgia. Makalipas ang ilang taon, lumipat sila sa isang bungalow sa Savannah kasama ang mga magulang ni Mindy, sina Frank III at Betsy, kung saan din siya nakatira nung siya'y namatay.
Mahirap paniwalaan na ang isang babaeng napakalapit sa kanyang pamilya at mga kaibigan ay bigla na lamang maglalaho ng walang nakapansin. Nang tuluyang makumpirma ng mga awtoridad na ang mga labi ay kay Mindy, labis ang dalamhati ng kanyang pamilya. Ngunit hindi sila ganap na nagulat sa balitang pumanaw siya. Ang tunay na pagkagulat ay dulot ng malupit na paraan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa kanyang mga magulang, sinabi umano sa kanila na si Mindy ay biglang namatay noong early December, sanhi ng stroke habang nasa ospital para sa blood pressure complications. Mas lalo pang naging masakit ang pangyayari dahil 8 buwang buntis si Mindy noon, at inaasahan nilang isisilang niya ang kanyang unang anak sa January. Ikinuwento ni Nicholas sa mga investigador na habang wala raw ang kanyang mga biyenan, noong Thanksgiving weekend, dinala niya si Mindy sa isang birthing center para magpagamot. Ilang araw makalipas, tumawag daw ang pasilidad at pinapunta siya upang sunduin si Mindy. Ngunit pagdating niya sa isang brick building sa Savannah, sinabihan siyang namatay ito ng di inaasahan. Ikinuwento pa ni Nicholas na dinala siya sa isang opisina kung saan sinabi umano sa kanya na baka nagkaproblema sa puso si Mindy, bagaman hindi raw tiyak. Ayon sa kanya, siya ay naluha at labis na nagdalamhati. Dagdag pa ni Nicholas, nakaschedule daw sana ang autopsy. Ngunit sa halip na makatanggap ng resulta, sinabihan umano siyang nagkamali ang ospital at agad na ipinakremate si Mindy. Aniya, may tumawag sa kanya at humingi ng $5,000 cash para sa cremation. At nagkita raw sila sa Montgomery, Alabama. Inilabas daw niya ang pera at ibinigay sa lalaki. Naniniwalang abo ng kanyang asawa ang kanyang kukunin. Inamin niyang hindi siya humingi ng death certificate at pinagsisisihan niya ito. Ngunit ang kanyang kwento ay puno ng butas at hindi pagkakatugma. Hindi niya matukoy ang pangalan ng pasilidad kung saan daw namatay si Mindy, ni ang mga tauhang sangkot. Ang lalaking kanyang nakilala sa Alabama ay nanatiling misteryo. Kahit hindi nila nakita ang katawan, pinaniwalaan ni Frank at Betsy ang paliwanag ng kanilang manugang. Isang taong pinagkakatiwalaan nila. May balak sana silang magdaos ng memorial service sa bagong taon, ngunit hindi ito kailanman nangyari. Ilang araw matapos ang umano'y pagkamatay ni Mindy, lumipat ng tahimik sina Frank at Betsy mula sa Savannah Bungalow patungo sa bagong tahanan. Walang kaalam-alam sa madilim na katotohanang malapit ng mabunyag. Pagkaraan ng pagkamatay ni Mindy, naglaho si Nicholas sa buhay ng pamilya ni Mindy na naiwang nagluluksa. Ang masukal na kagubatan kung saan natagpuan ang mga labi ni Mindy ay halos walang bakas, kaunting gusali lamang at kakaunting surveillance cameras. Ngunit ilang metro lamang mula sa lugar kung saan natagpuan ng mga mangangaso ang kanyang torso, may water pump station na pinapatakbo ng lungsod ng Riceboro. At dito natagpuan ang isang mahalagang ebidensya. Sa security camera ng gusaling iyon, nakuhanan ang isang 2022 Ford Explorer, ang parehong modelo na nakarehistro kay Nicholas, na dumaraan noong November 29th, bandang tanghali. Makalipas ang ilang sandali, muling lumitaw ang parehong sasakyan, dahan-dahang bumabalik sa kabilang daan. Nang muling kapanayamin ng mga investigador si Nicholas, hindi niya itinanggi na naroon siya sa lugar noong araw na iyon. Inamin niyang dumaan siya sa rutang maaaring nagdala sa kanya sa tabi ng pump station at sa paligid ng kagubatan. Ngunit ang kanyang paliwanag kung bakit siya naroon ay magulo, puno ng paranoia at delusyon. At nagsimula siyang magkwento. Ayon kay Nicholas, nagsimula raw ang lahat 5 taon na ang nakalipas noong 2017 nang umano'y maging target silang mag-asawa ng isang tuloy-tuloy na kampanya ng pananakot at panghaharas. Ikinuwento niyang nakatanggap sila ng mga pagbabanta sa buhay, sinira ang kanilang mga ari-arian, may illegal na pag-withdraw sa kanilang mga bank account, at minsan pa raw ay hinabol siya ng mga lalaking may dalang baseball bat. Dahil dito, halos hindi na raw sila naninirahan ng matagal sa isang lugar. Palipat-lipat ng tirahan, ng dose-dosenang beses sa paglipas ng mga taon, dala ng takot at pag-iingat. Ayon pa kay Nicholas, ang kanilang kaligtasan ay di umano'y pinangangasiwaan ng isang lalaki na pinaniniwalaan niyang ahente ng FBI
si Jim McIntyre. Ang sinasabing ahenteng ito raw ang namumuno sa isang security team na naguutos sa kanila kung saan dapat manirahan at paano manatiling ligtas. Inilahad ni Nicholas na ilang beses na rin silang nagkita ni McIntyre ng personal at madalas siyang biglang pinapalipat-lipat ng tirahan. Ikinuwento rin niya na pinaglaruan ng lalaki ang kanyang isipan, pinaniwala siya sa mga kahindik-hindik na kasinungalingan. Kabilang na ang ideya na hindi raw tunay na mga magulang niya ang kanyang ama't ina. Pinakuha raw siya ni McIntyre ng DNA test at sinabing nakakuha rin siya ng mga sample mula sa pamilya ni Nicholas, sabay pinakain siya ng mga kasinungalingang nagpatindi sa kanyang pag-iisa at kawalan ng tiwala sa iba. Ibinahagi rin ni Nicholas na minsan ay ipinakausap siya sa telepono sa mga taong sinasabing mga investigador, ngunit kalaunan ay nagduda siya kung totoo ba ang mga iyon. Sa loob ng maraming taon, lubos na pinagkatiwalaan ni Nicholas si McIntyre. Naniniwalang ang mga tagubilin ng lalaki lamang ang nakapagliligtas sa kanila ni Mindy. Sa sentro ng paniwalang ito ay ang ideya na ang kanyang ama, si Wayne Casotis, ang nasa likod ng mga banta at karahasan. Ang paniniwalang ito ang nag-udyok sa mga kilos ni Nicholas sa mga araw bago at pagkatapos ng pagkamatay ni Mindy. Noong umaga ng November 29th, sinabi ni Nicholas na tumanggap siya ng mga tagubilin mula sa grupo ni McIntyre na mag-empake ng kanilang mga gamit sa malalaking plastik na lalagyan bilang paghahanda sa panibagong paglipat. Isa raw ito sa mahigit 50 beses na paglilipat na ginawa nila sa loob ng 3 taon. Bawat isa akala niya ay para sa kanilang proteksyon. Ngunit lahat pala'y bahagi ng ilusyon ng isang lalaking posibleng walang katotohanan. Ikinuwento pa ni Nicholas na binigyan daw siya ng GPS coordinates patungo sa isang bahay kung saan niya kailangang ihatid ang ilang malalaking lalagyan. Pagdating doon, sinalubong daw siya ng isang lalaking pula ang buhok na ayon sa kanya'y responsable sa paglilipat ng mga gamit sa susunod nilang uupahan. Inilapag daw niya sa lupa ang mga lalagyan mula sa likuran ng kanyang Ford Explorer at umalis matapos sabihing, "Ako na ang bahala dyan," ayon sa lalaki. Ngunit ang mga laman ng mga lalagyang iyon ay hindi basta mga gamit sa bahay. Nang harapin ng mga investigador si Nicholas, ipinakita nila ang katotohanan. Ang mga lalagyan ay naglalaman ng mga pinagpira-pirasong bahagi ng katawan ni Mindy. Mariin niyang itinanggi ito. Iginiit na ang laman ng mga kahon ay mga gamit niyang personal, kabilang ang kanyang laptop. Subalit, iba ang sinasabi ng ebidensya. Sa araw na dinala ni Nicholas ang mga lalagyan, inutusan umano siya na patayin ang kanyang cellphone sa loob ng 2 oras. Sumunod siya, ngunit nagpatuloy pa rin sa pag-record ng kilos niya ang GPS ng kanyang Ford Explorer. Ayon sa datos, naroon siya mismo sa paligid ng Portal Hunting Club, ang lugar kung saan kalaunan ay matatagpuan ang mga labi ni Mindy. Tinatayang 2 oras siyang nanatili sa lugar, huminto sa ilang partikular na lokasyon na kalaunan ay tumugma ng eksakto sa mga pinagkitaan ng torso, ulo at mga paa ni Mindy. Isa sa mga puntong iyon, ang eksaktong lokasyon kung saan natagpuan ang kanyang ulo na nakabaon sa ilalim ng punong may sirang ugat. Isa pa ay ang lugar kung saan nadiskubre ang kanyang binti. Ang GPS trail ay hindi nagsisinungaling, malinaw at tiyak. Bago siya dumating sa hunting grounds, 2 beses munang huminto si Nicholas. Una, nagpakarga siya ng gasolina. Pagkatapos, tumigil siya sa Home Depot kung saan bumili siya ng red-handled Milwaukee utility knife, ang parehong modelo ng kutsilyong natagpuan malapit sa torso ni Mindy. Sa CCTV footage mula sa parehong tindahan noong unang bahagi ng buwan, makikita rin si Nicholas na bumibili ng pala. Pinagsama-sama, ang mga resibong ito at GPS data ay bumuo ng isang nakapangingilabot at nakasusuklam na larawan ng mga pangyayari. Itinuon ng mga forensic investigators ang kanilang atensyon sa short-term Airbnb rental sa Savannah kung saan ginugol ni Mindy ang kanyang mga huling araw. Sa pamamagitan ng luminol testing, natuklasan ang ilang bahagi ng sahig na nilinis upang alisin ang dugo. May mga chemical na reaksyon din sa mga dingding. Ngunit ang sofa bed ang nagbunyag ng pinakamatinding ebidensya.
Isang malaking mantsa ang namataan sa tela at nang suriin, napatunayan na ito'y dugo. Nang alisin ang takip ng sofa bed, lumitaw na tumagos ng malalim sa kutsyon ang bakas ng karahasan. Sa DNA analysis, nakumpirma na kay Mindy ang dugo. Batay sa posisyon ng mantsa sa frame ng upuan, tinatayang nakaupo siya nang siya'y paulanan ng mga nakamamatay na hampas sa ulo. Matapos ang pagkamatay ni Mindy, iniulat ni Nicholas ang dalawang umano'y insidente. Ayon sa kanya, may pumasok daw sa kanyang sasakyan at ninakaw ang isang backpack na naglalaman ng 2 laptop at isang cellphone. Mga kagamitang anyay naglalaman ng mahahalagang ebidensya tungkol sa misteryosong lalaking si Jim McIntyre na kanyang pinaniniwala ang nagbibigay proteksyon sa kanila. Ngunit nang mawala ang mga electronics na ito, nawala rin ang anumang posibilidad na mapatunayan ang kanyang kwento. Sa mga linggo matapos ang pagkamatay ni Mindy, sinabi ni Nicholas na sunod-sunod ang mga malas na dumating sa kanya. Ang pinakamapanganib ay nang ang bago niyang Ford Explorer ay biglang nagbuga ng usok mula sa ilalim ng hood habang siya ay nagmamaneho. Huminto raw siya sa gilid ng kalsada upang tingnan ito, ngunit bigla na lamang sumiklab ang apoy sa sasakyan. Ayon kay Nicholas, nagtamo siya ng mga bahagyang paso, kabilang ang flash burns sa muka at ilong. Isa raw sa mga nasunog ay ang GPS device na ginamit niya upang hanapin ang bahay sa kagubatan kung saan niya inihatid ang mga plastik na lalagyan. Ang mga lalagyang iniugnay ng mga investigador sa paglilipat ng mga bahagi ng katawan ni Mindy. Kasama rin umano sa nasunog ang isang cashier's check na nagkakahalaga ng mahigit 800 at 60,000 dolyar na nakalaan sana sa pagbili ng bagong bahay. Lalong nagdulot ng pagdududa ang oras ng insidente dahil ito ay nangyari eksaktong panahong pinipilit na siyang umalis sa mga short-term rentals at lumipat sa permanenteng tirahan. Sa pagkawala ng tseke, hindi na natuloy ang pagbili ng bahay. Isa pang kahina-hinalang pangyayari sa sunod-sunod na kwento ni Nicholas. Sa kabila ng kaguluhan na bumabalot sa pagkamatay ni Mindy, ang personal na buhay ni Nicholas ay kumuha ng kakaibang direksyon. Noong September 2022, habang si Mindy ay nabubuhay pa at sinasabing buntis, nagsimula si Nicholas na makipagpalitan ng pribadong mensahe kay Samantha Ksinik, isang author at independent film producer na kilala sa kanyang mga dark novel theme, kabilang na ang isang pinamagatang true crime. Nagkapalagayan sila ng loob dahil sa kanilang magkaparehong interes. Ipinagmalaki ni Nicholas na siya ang sumulat ng isang maikling kwento na pinamagatang I Think My Mother-in-Law is Trying to Kill Me, na umano'y nabili ng Sony sa halagang 300,000 dolyar para sa film rights. Masigla niyang ikinuwento ang tungkol sa online horror community, binanggit ang mga istoryang hinahangaan niya, at ang mga author na kanyang kinontak para humingi ng pahintulot na ma-adapt ang kanilang mga akda. Ilang buwan matapos ang pagkamatay ni Mindy, formal na binago ni Nicholas ang kanyang pangalan bilang Nicholas Killian James Stark, pinakasalan si Samantha, at lumipat sa Pennsylvania. Sinabi niya sa bagong asawa na matagal nang patay si Mindy, noong 2020 pa raw, at hindi niya binanggit na hindi ito ang kaniyang unang asawa. Sa marriage license, isinulat niyang minsan pa lamang siyang nag-asawa at namatay na ang una niyang kabiyak, mga detalyeng kalaunan niyang inaming pawang kasinungalingan, di umano'y ayon sa utos ng misteryosong si Jim McIntyre. Ang unang asawa ni Nicholas ay si Heather at tumagal ang kanilang pagsasama mula 2009 hanggang 2015. Nahirapan silang magkaanak dahilan upang tuluyang masira ang kanilang relasyon. Sa proseso ng diborsyo, inutusan ng korte si Nicholas na bayaran si Heather ng 1,500,000 dolyar. Sa pagdinig, sinabi niyang kaya niyang bayaran iyon dahil siya raw ay may net worth na 32 milyong dolyar, isang yaman na di umano'y kanyang kinita sa mga top-secret software development projects para sa kumpanyang Apis Limited, sa ilalim ng pangangasiwa ni Jim McIntyre. Kalaunan, napagpasyahan ng mga investigador na ang kakaibang kwentong ito, na pinagtagni-tagni ng mga delusyon ng espiya, mga nakatagong banta, at mga katang-isip na ahente, ang susi sa pag-unawa sa magulong pag-uugali ni Nicholas na humantong sa pagpaslang kay Mindy Casotes. Sa loob ng maraming taon,
Iginiit ni Nicholas na siya ay nagtatrabaho sa mga lihim na proyekto ng teknolohiya para sa kumpanyang Apis Limited sa ilalim ni Jim McIntyre. Aniya, dahil sa mga dahilan ng national security, hindi siya kailanman tumanggap ng sweldo. Sa halip, binayaran daw siya sa pamamagitan ng mga stock options na inilagay sa isang trust na pinamamahalaan ni McIntyre. Sa kabila ng umano'y kayamanang iyon, may mga dokumentong nagsasabing siya raw ay nagkakahalaga ng $32 milyong. Hindi niya kailanman nabayaran ang 1.5 milyon na utang niya sa kaniyang unang asawa bilang bahagi ng kanilang divorce settlement. Sa pamamagitan ng patuloy na paglilipat-lipat ng tirahan, pagputol ng ugnayan sa pamilya, at pag-iwas sa formal na trabaho, nagawa niyang takasan ang kautusan ng korte at maiwasan ang pag-aresto. Naniniwala ang mga investigador na nag-iwan ang unang kasal ni Nicholas ng malalim na pilat sa kanyang isipan, lalo na ang matinding pagnanais niyang magkaroon ng anak. Matapos ang isang miscarriage na nagmarka sa simula ng pagkasira ng kanyang relasyon kay Heather, pinaniniwalaan na natakot si Mindy na maaaring masira din ang kanilang pagsasama kung hindi siya mabubuntis. Ipinagsabi ni Mindy sa kanyang mga kaibigan, pamilya at asawa na siya ay 8 buwang buntis at inaasahang manganganak sa Enero. Ngunit nang matapos ang autopsy, lumabas ang nakagugulat na katotohanan. Hindi siya buntis. Lubos na nagdalamhati ang kaniyang pamilya na noon ay umaasang may bagong buhay na darating. Ngunit para sa mga investigador, hindi ito naging sorpresa kay Nicholas. Sa katunayan, pinaniniwalaan nilang ang pagkakatuklas niya sa katotohanang ito ang posibleng nagtulak sa kanya upang patayin si Mindy. Maring itinanggi ni Nicholas ang paratang. Giit niya, inalagaan niya si Mindy na siya pa daw ang nagmamasahe sa likod at mga binti nito noong umagang iyon at natotoo raw na buntis ito. Ngunit malinaw ang ebidensya ng mga forensic expert, hindi siya buntis. Nang harapin ni Nicholas ang korte noong Agosto 2025, gamit na ang bagong pangalan na Nicholas Killian James Stark, humarap siya sa 12 kasong kriminal, kabilang ang murder, at itinanggi ang lahat ng paratang. Sa loob ng Georgia courtroom, magkaiba ang larawan na ipininta ng prosecution at defense tungkol sa dating Navy officer. Ayon sa estado, si Nicholas ay bumuo ng isang masalimuot na kasinungalingan tungkol kay Jim McIntyre, isang di umano'y ahente ng FBI na umano'y nagmanipula sa kanya upang maniwala na siya at si Mindy ay mga biktima ng isang malawak na sabwatan. Samantala, pinanghawakan naman ng defense ang kwentong ito. Inilalarawan si Nicholas bilang isang lalaking nilamon ng takot, isang taong namuhay sa ilalim ng patuloy na banta ng panganib. Ipinagtanggol nila na nagsinungaling siya hindi upang manlinlang, kundi upang protektahan ang mga taong mahal niya. Sa papel, si Nicholas ay mukhang isang iginagalang na veterano, isang mapagmahal na asawa, at isang brilliant legal mind. Ngunit sa ilalim ng mga iyon, sinusubukan ng paglilitis na tuklasin kung siya rin ba ay isang taong kayang pumatay. Si Mindy ay nabuhay sa takot sa loob ng maraming taon. Isang realidad na inilarawan ng kaniyang ina, si Betsy, sa nakakabiyak pusong testimonya sa korte. Pagkatapos niyang pakasalan si Nicholas Killian Casotis, unti-unti siyang lumayo sa mundo. Natakot siyang lumabas ng bahay, naniniwalang may mga taong nagnanais sa kanilang buhay. Pinaniwalaan nilang may isang security team na nagbabantay sa kanila laban sa mga di nakikitang kaaway. Mga utos na di umano'y nagmumula sa ahenteng tinatawag na Jim McIntyre. Kahit kailan ay hindi naging totoo ang banta, ngunit totoo ang takot. Tumigil si Mindy sa pagtatrabaho, tuluyang nagkulong sa sarili at sinunod ang bawat tagubilin ni McIntyre. Hindi kailanman inisip ni Betsy na marupok o madaling malinlang ang kanyang anak. Sa katunayan, naniwala siya rito at ang kilos ni Mindy ay sumasalamin sa lalim ng kanyang pangamba. Noong November 30, 2022, kakauwi lamang ni Betsy at ng kanyang asawa na si Frank III matapos sumailalim si Frank sa operasyon sa balakang. Sinalubong sila ni Nicholas sa kanilang bungalow, tinulungan si Frank makapasok at inalagaan ito. Pagkatapos, sinabi niyang pupunta siya sa ospital upang silipin si Mindy. Nang siya'y bumalik, hysterical siya.
umiiyak ng labis at halos hindi makapagsalita. Hirap man si Betsy na maunawaan ang kanyang mga salita. Malinaw ang isang bagay. Hindi na uuwi si Mindy. Kalaunan, sinabi ni Nicholas na namatay si Mindy, ngunit anya, hindi niya alam kung paano ito nangyari. Sinabi rin niyang nagte-text sila buong umaga at inakala niyang natutulog lang si Mindy nang hindi ito sumagot. Makalipas lamang ang ilang araw, inilipat ni Nicholas sina Betsy at Frank sa isang bahay sa Hilton Head. Pagkaraan noon, naglaho siya. Hindi na muling nakita ng mag-asawa, ngunit hindi rin nila siya hinanap. Ilang araw ang lumipas, isang email mula sa Apis Limited Security Team ang dumating, nagsasabing nasangkot daw si Nicholas sa isang malagim na aksidente sa sasakyan. Ilang linggo matapos iyon, sumunod na mensahe ang dumating. Patay na raw si Nicholas. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanilang anak na si Mindy, muling nalugmok sa dalamhati sina Betsy at Frank. Ngayon, para sa lalaking minsang itinuring nilang anak mismo. Samantala, ang unang asawa ni Nicholas na si Heather ay tumestigo rin upang ibahagi ang sarili niyang karanasan sa kanya. Sa panahon ng kanilang divorce proceedings, pumayag si Nicholas na bayaran ang $1.5 million settlement. Sa ilalim ng panunumpa, sinabi niyang siya ay may halagang $32 milyong. Ngunit nabigong ipaliwanag na ang di umano'y yaman na iyon ay kontrolado raw ni Jim McIntyre sa isang lihim na trust. Sa halip, isinisi niya kay Mindy, sinasabing ito raw ang humahadlang sa kanya na makuha ang pera dahil iyon daw ay kinita habang sila pa ang mag-asawa. Nagalit ang hukom. Inamin ni Nicholas na mayroon siyang pera ngunit tumangging magbayad. Hindi kailanman nakita ni Heather ang kahit anong ebidensya ng $1 milyon at $500,000, lalong hindi ang $32 milyong na ipinagyayabang ni Nicholas. Bagaman nagpresenta siya ng mga bank statement na nagpapakita ng malaking halaga, kalaunan ay napatunayang peke ang mga ito. Sinubukan ni Heather na ipa-file ang judgment sa lahat ng bangko sa lugar ng Virginia, kabilang ang Bank of America, ngunit walang institusyong tumanggap nito. Kinumpirma ng mga bangko na peke ang mga dokumento at ang perang ipinangako ni Nicholas ay hindi kailanman umiral. Sumunod namang tumestigo si Samantha Ksinik, ang ikatlong asawa ni Nicholas, na sa panahong iyon ay kilala na bilang Nicholas Killian James Stark. Ikinuwento niya sa korte kung paano siya nilinlang at minanipula ng lalaki. Ayon kay Samantha, nagsimula silang magkausap sa Twitter noong Oktubre 2022. Ipinakilala ni Nicholas ang sarili bilang isang balo na nawalan ng asawa at hindi pa naisisilang na anak 2 taon na ang nakalilipas dahil sa isang trahedya sa ospital. Naniwala siya. Nagpadala si Nicholas ng mga dokumentong di umano'y magpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan, kabilang ang isang Georgia driver's license na photoshopped upang gamitin ang apelyidong Stark, kahit hindi pa niya ito opisyal na ginagamit sa batas, at isang employment letter mula sa peking kumpanyang tinawag niyang Apis Limited. Nagpropose si Nicholas noong Pebrero at nagpakasal sila noong Abril 2023, ilang buwan lamang matapos ang tunay na pagkamatay ng kanyang ikalawang asawa na si Mindy. Noong Marso, nasunog ang Ford Explorer ni Nicholas at sinabi niyang nasira roon ang isang cashier's check para sa bahay na balak nilang bilhin. Ibinahagi ni Samantha sa jury na gusto raw agad ni Nicholas na magkaroon sila ng anak. Ngunit nang maaresto siya noong Mayo 2023, doon lamang niya nalaman ang totoong nangyari, na hindi pa pala matagal na patay si Mindy at siya pala ay pang-3 asawa na ni Nicholas. Kalaunan, naanal ang kanilang kasal. Nang si Nicholas naman ang tumestigo upang ipagtanggol ang sarili, nagbigay siya ng mahaba at detalyadong salaysay tungkol sa kanyang mga nakaraang relasyon at sa misteryosong taong matagal nang nakakaapekto sa kanyang buhay, si Jim McIntyre. Itinanggi ni Nicholas na sinubukan nilang magkaanak ng una niyang asawa na si Heather, sinabing napag-usapan nila ito ngunit si Heather raw ang tumangging magpagamot. Ipinilit din niyang hindi kailanman nagbuntis si Heather at wala raw silang seryosong pagtatangka na magkaanak. Pagkatapos,
Ikinuwento niya kung paano raw pumasok sa kanilang buhay ni Mindy si Jim McIntyre noong 2017. Matapos silang makaranas ng sunod-sunod na vandalism, mga pagbabanta, at kahina-hinalang aktibidad sa kanilang bank accounts. Ayon kay Nicholas, lumitaw si McIntyre sa kanilang bahay, nagpakilalang ahente ng FBI at inalok silang tutulungan sa investigasyon. Naniwala si Nicholas sa FBI agent na si Jim McIntyre matapos nilang makita ni Mindy ang badge nito at sa loob ng 2 taon, palipat-lipat sila ng tirahan sa utos ng tinatawag nilang security team. Ngunit kalaunan, nagsimulang magduda si Nicholas sa pinanggagalingan ng kanilang pondo. Nadiskubre niya na ang credit card ng isang malapit na kaibigan ay na-charge ng halos $200,000 upang tustusan ang kanilang mga gastusin. Nang harapin niya si Jim tungkol sa mga singil at hilinging makausap ang nakatataas dito, umamin si Jim na hindi siya ahente ng FBI. Sa halip, sinabi nitong siya raw ay majority investor ng Apis Limited, ang kumpanyang pinaniniwalaan ni Nicholas na kanyang pinagtatrabahuhan. Ang revelasyong ito ay bumasag sa ilusyon na matagal nang bumabalot sa buhay ni Nicholas. Ngunit sa mga panahong iyon, huli na ang lahat. Si Nicholas Killian Casotis, na kalaunan ay ginamit na ang pangalang Nicholas Killian James Stark, ay patuloy na naghabi ng komplikado at mahirap paniwalaang kwento habang tumatakbo ang kanyang paglilitis. Ipinahayag niya na matagal na raw siyang nakipagtulungan sa FBI at binanggit pa ang umano'y maraming tawag sa telepono sa mga taong akala niya ay mga federal agent. Ayon sa kanyang salaysay, noong December 1, 2022, bigla raw namatay ang kanyang asawa dahil sa hindi matukoy na komplikasyong medikal sa isang hindi pinangalanang pasilidad sa Savannah. Sinabi niya na ipinaalam daw sa kanya ng isang lalaki sa isang klinika ang pagkamatay ni Mindy, ngunit hindi raw niya maalala ang pangalan ng taong iyon. Nang tanungin kung humiling ba siyang makita ang katawan ni Mindy, sinabi ni Nicholas na oo. Ngunit tinanggihan daw siya dahil nakatakdang isagawa ang autopsy. Paglaon, sinabi niyang kinuha raw niya ang abo ni Mindy mula sa isa pang hindi kilalang lalaki sa gilid ng kalsada sa Montgomery, Alabama, at mag-isa niyang ikinalat ang mga ito sa Chesapeake Bay. Habang dumarami ang ebidensya laban sa kanya, nagbigay si Nicholas ng paliwanag sa halos bawat detalye. Maliban sa dugo na natagpuan sa Airbnb rental kung saan ginugol ni Mindy ang kanyang mga huling araw. Itinanggi niyang alam niya ang pinagmulan nito. Nakabatay ang kanyang depensa sa mga utos na di umano'y ibinigay sa kanya ni Jim McIntyre, ang misteryosong gabay sa loob ng maraming taon. Ipinilit ni Nicholas na ang may pulang hawakan na Milwaukee knife na natagpuan malapit sa itim na bag sa crime scene ay hindi iyon ang kutsilyong binili niya. Aniya, ang kutsilyo na binili niya ay upang ayusin ang screen ng Airbnb at malamang na nasunog iyon sa sasakyan. Nadiskubre rin ng mga investigador na bumili siya ng 7 pirasong deer processing kit mula sa Bass Pro Shops. Bagaman itinanggi niyang siya ay mangangaso, sinabi niyang si Mindy raw ang nag-utos sa kanya na bilhin iyon bilang Christmas gift para sa kapatid nitong si Matthew, na mahilig manghuli. Ngunit isang forensic expert ang nagpahayag na hindi maaaring alisin sa listahan ng mga posibleng ginamit sa pagpira-piraso sa katawan ni Mindy ang nasabing kit. Nang diretsahang tanungin si Nicholas kung pinatay ba niya ang kanyang asawa, mariin niya itong itinanggi. Giit niya, hindi siya kailanman nanakit ng babae at sinabing mahina daw ang kanyang sikmura sa dugo, kaya imposible daw para sa kanya na gumawa ng ganoong krimen. Ngunit sa cross-examination, pinasabog ni Prosecutor Lori Beao ang kanyang mga kasinungalingan, isa-isa. Tinukoy niya na bilang isang dating Navy officer at legal advisor ng mga mataas na opisyal ng Pentagon, dapat alam ni Nicholas ang kahalagahan ng mga dokumento at ebidensya. Gayunman, hindi niya kailanman sinuri ang mga credential ni Jim McIntyre. Hindi siya kumuha ng death certificate ni Mindy, at hindi siya humiling ng subpina para sa mga record ng Apis Limited, ang kumpanyang sinasabi niyang pinagtatrabahuhan niya. Inamin din ni Nicholas na hindi siya kumuha ng pribadong investigador upang hanapin si McIntyre,
At sa halip ay sinisi pa ang estado. Sinasabing trabaho raw ito ng mga awtoridad. Ipinunto ng prosekusyon na si Nicolas ay isang dalubhasang manlilinlang. Ang kaniyang background sa serbisyo militar at batas ang nagbigay sa kanya ng kredibilidad. At ginamit niya ito upang manipulahin ang mga taong nasa paligid niya, kabilang na si Mindy. Iniwan sa hurado ang pasyang tukuyin kung ang komplikadong kwento ni Nicolas ay bunga ng pagtakas sa katinuan, panlilinlang, o isang bagay na mas madilim pa. Ipinahayag ng depensa na ang takot at kakaibang kilos ni na Nicolas at Mindy ay bunga ng buhay sa ilalim ng delusyon at hindi imbento ni Nicolas ang kwento ni Jim McIntyre. Ayon kay Nicolas, may saysay lamang ang lahat ng kanilang ginawa kung may nagkukumpas sa kanila. Bagaman inamin niyang nadaya at napahiya, iginiit niyang hindi niya alam kung sino ang pumatay kay Mindy. Tinuligsa ng prosekusyon ang depensa, iginiit na si Nicolas mismo ang lumikha ng kwento ni Jim McIntyre upang linlangin ang iba. Bilang manunulat ng fiction at dating Navy JAG officer, may kakayahan siyang lumikha ng kapanipaniwalang kwento. Itinuro rin nila ang oras ng pagkamatay ni Mindy, ang hindi niya pagiging buntis, at ang mga sugat sa tiyan bilang patunay ng motibo, at sinabing na puno siya ng galit dahil sa kanyang desperasyon na magkaroon ng anak. Pinaniwalaan ng prosekusyon na natakot si Mindy na baka iwan siya ni Nicolas kapag nalaman nitong hindi siya buntis, at sa huli, ang kaniyang pag-ibig at tiwala ang naging dahilan ng kanyang kapahamakan. Matapos ang mahigit 1 oras ng deliberasyon, nagbalik ang hurado na may hatol: guilty of malice murder, guilty of felony murder, at guilty of aggravated assault. Sa sentensya, nagsalita ang mga magulang ni Nicolas para sa kanya. Ipinahayag nila ang matinding kalungkutan at di paniwala sa desisyon ng korte. Bagamat matagal na silang magkahiwalay at nasangkot pa sa mga paratang ng harassment, inilarawan pa rin nila ang kanilang anak bilang mabait, mahinahon, at hindi kayang manakit. Giit nila, nagkamali ang hurado, ngunit humiling ang estado ng pinakamabigat na parusa, habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Dagdag pa ang 25 taon. Tumayo sa korte si Morgan Paddock, isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Mindy, at nagbigay ng makapangyarihang pahayag. Ikinuwento niya si Mindy bilang isang babaeng mainit sa kapwa, mapagbigay, masayahin, at tapat sa mga mahal niya sa buhay. Inilarawan din niya kung paano dahan-dahang inihiwalay ni Nicolas si Mindy sa mundo. Unti-unting pinatay ang liwanag ng isang babaeng dating puno ng sigla at saya. Pinaalalahanan niya ang korte na pinagkatiwalaan ni Mindy si Nicolas upang protektahan siya, ngunit sa huli, siya pala ang kailangan ng proteksyon mula sa kanya. Noong August 2025, hinatulan si Nicolas Killian James Stark ng habambuhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Sa gayon, nagtapos ang malungkot na kaso ni Mindy Mebane Casotis, isang kwento ng pighati, panlilinlang, at isang alaala ng babaeng karapat-dapat sa mas mabuting kapalaran kaysa sa sinapit niya.